Victor, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon? Zarina, sa mga sandaling ito ay nagsimula ng bumuhos itong mahinang pagulan dito sa may bahagi ng barangay Zapote sa Las Piñas City. At maging dito sa ating likuran, ito yung bahagi naman ng Bacoor sa Bacoor City, Cavite. At kanina ay binisita natin ang ilang mga residente sa may bahagi ng barangay Zapote 3, Bacoor, Cavite, at kung saan nga ay wala ng bakas ng mga pagbaha ang ating nadatnan, bagamat sila ay hindi pa rin nga naalis itong kanilang pangamba ng muling pag-apaw nitong Zapote River. Ito yung ating nasa likuran. At sa kabila nga nito ay nananatili nga ang sa ilalim ng state of calamity etong buong lalawigan ng Cavite dahil nga sa matinding pinsala na dulot nito mga pagulang naging sanhinga nitong habagat na lalong pinalakas ng bagyo. Sa resolusyon nga na inilabas ng Provincial Board, binigyan kapangyarihan nga etong si Governor Francisco Gabriel Abeng Remulla para gamitin. Ito nasa 10 milyong pisong pondo mula sa kanilang Quick Response Fund. Sa datos na ilalabas nga ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, 20 lokal na pamahalaan ang hinagupit na malalakas na pagulan at malawakang pagbaha. Katumbas yan ang mahigit 10,000 pamilya o nasa 34,000 individual. Kabilang nga sa mga lubos na naapektuhan ay ang mga residente sa barangay Zapote 3 sa Bacoor, Cavite. Ang barangay nga na ito ay nasa gilid mismo netong Zapote River na kung malakas na ang pagulan ay talagang umaapaw. Kaya ang mga residente dito alerto at nakabalot na itong mga kanilang mga gamit sa unang patak pa lamang ng ulan. Pero sa kabilangan ng pangamba at paulit-ulit na paglikas, mas pinili nga ng ilang mga residente dito sa lugar na manatili dahil ito na yung kanilang kinagisnan at matagal na sila rito at wala na silang iba pang mapupuntahan. Pasalamat na lang po kami, meron pong rip crop, kung hindi po talagang mataas po talagang baha dito. Lalo na pag sinabayan po ng high tide. Siguro sa mga ginawa nilang maayos na rin sa sa mga yung flood control, yung dredging nila. Yan siguro. Kaya medyo mababa na ngayon tubig. Naiisip din kaya alam mahirap kasi mangupahan eh. Dito kasi hindi naman kami nangungupahan. Kumbaga sa talagang dito kami nakaano. Tira, kaya nagtitiis na lang kami dito. Zarina, dito nga sa aking kinatatayuan, ito ay bahagi ng Zapote o Barangay Zapote, Las Piñas City. Sa aking likuran, yan naman yung bahagi ng Barangay Zapote 3, Bacoor, Cavite. At itong likuran na ito yung Zapote River. At ito nga sa ating, ilan nga sa ating mga kababayan dito sa Las Piñas ang ating nakapanayam, maging itong mga ilang negosyante, may-ari ng talyer at ilang residente na apektado nga itong kanilang negosyo dahil nga sa pagbaha. At dahil nga dito sa self-drainage pump na itinayo ng DPWH, bagyang naibsan nga ang kalbaryo ng mga residente at mga negosyante. Ang dating baha nga aniya na halos lampas tao ay hanggang tuhod na lamang at aabot naman sa mahigit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha dito sa Las Piñas City. Opo, pero mababa na lang po. Hindi na siya yung gaano kataas. Hindi katulad ng dati. Sobrang taas talaga ng baha. Basta alam namin may bagyo, ayun na, itataas na namin. Nag-advance na kami. Kasi alam namin baba eh. Zarina, itong ating kinatatayuan, ito yung mismong lugar kung saan binisita nga kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para personal na kumustahin na rin itong mga binahang residente at namahagi na rin ng mga ayuda doon sa mga naapektuhan ng habagat. At mismo ang Pangulo rin itong nag-inspeksyon sa mobile pump, water pump ng lungsod at binisita na rin itong mga evacuees dito sa Las Piñas City. Sa ngayon, batay sa ating nakalap na impormasyon, Zarina, nakauwi na sa kanilang mga tahanan itong mga residente, mga evacuees dito sa Las Piñas City na naapektuhan nga nitong matinding pagbaha. Maraming salamat, Victor Yantino.